Welcome po sa lahat ng mga kapatiran nandito ngayon. And of course, kanina nakikinig ako kay Tatay Ido habang nagminsahe siya mga kapatid. Mo na istorya nga mubo, hait, makapakurat o mooy pinakaunod sa itong mensahe. Bisaya. Maiksi, matalas, nakakagulat na mensahe. Yung kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Congratulations, Tatay Ido. Maramdaman ko mga kapatid kapag nakukuha niyo yung punto. Yung mensahe natin, Tatay Ido, yung kaharian ng bugtong. Diyan po i-focus ninyo ang inyong mensahe mga kapatid. Yan yung mana natin. Yan yung mamanahin natin. Huwag mong isipin na mahirap ka. Mayaman ka. Sabi mo katibo, mayaman ka. Pinakamayaman ka. Walang naghihirap sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi mo katabi, walang naghihirap. Sabi nung katabi nyo, kanintapad na ako o naglisod ng pamilok. Kasabot Bisaya. Walang mahirap. Sabi yung katabi ko, nahirapan ng dumilat ng mata dahil din lang ng kinakain. Habang kanina kami, sila, yung aking kabiyak at si Jacob ay nagpa-picture-picture sila sa sasakyan. Sabi niya, hindi natin i-post ito. Sabi niya, bakit? Malaki talaga eh. Oo, malaki talaga. Hindi maganda. So, magpapapayat na daw ito sila. Sabi ko, pag nagla-live si Jacob, sabi niya, tingnan mo yung tiyan niya, lumalaki na. So, yan po mga kapatid, pinagpapala tayo ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. At higit sa lahat, kami po ay natutuwa na nandito ang lahat ng mga kapatiran ngayon. Yung ating kapatiran sa Ilido, hindi karating, yung sa Punang. Dahil alam ko mga kapatid, pag dumating, malaking problema. Magkakaroon naman kayo ng problema ni Mother Beng. Sabi ko, Mother Beng, tayo ay mga lingkod ng bugtong at buhay na Diyos. Tayo po ay susunod sa patakaran ng ating gobyerno. Kaya, distansya muna kapatid. Distansya kayo. Yan po ating tema mga kapatid. Parangalan ang Haring Agila, Don Edmundo Di Makasalig Pamintuan Lai. Palakpakan natin. Yan na ba yung pinakamalakas ninyo mga kapatid? Tayuan pa ninyo yan. Sabayan pa ninyo ng tayo yan. 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 Ito yung birthday celebration na hindi pinlano. Hindi talaga ito plano, Mother Beng. Wala talaga itong plano mga kapatid. Kusa na lang itong dumating. At hindi nga tayo nagpursige mangimbita. Ayaw nga natin mangimbita eh. Dahil alam natin magkakaproblema tayo. Pero ganun pa mga kapatid, ikinagagalak namin na nandito ngayon at kami rin natutuwa rin na makarating dito sa araw na ito. Palakpurihin natin bugtod buhay na Diyos. Sige, upo muna kayo. Opo. Ang topic natin mga kapatid ay pinamagatan kong ano ba ang ligasiya o pamana ni Father Lahi sa atin? Yun. Ano ba ang ligasiya o pamana ni Father Lahi sa atin? Pero bago yan mga kapatid, tayo po ay yuko ating ulo at tayo po ay manalangin ng tahimik bilang pagpaparangal sa bugtong at buhay na Diyos at kunting katahimikan bilang pagpaalala sa bugtong na sugo, Father Lahi. Yuko po natin ating mga ulo. Amen. Yan, palakpakan ulit natin ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Yung pinakamalakas. Yan. Ano ba ang ligasiya o pamana ni Father Lahi sa atin? At ang kasagutan po niya mga kapatid ay isang makadiyos na pamana. Sa akin mga kapatid, mayroon hong pamana si Father Lahi sa akin. At hindi ko pa pinapakita mga kapatid. Basta bago man ito na mensahe mga kapatid,
Kung naalala ni Mother Bing, sabi ko mayroong pamana si Father Lai sa akin na hindi ko pa sinasabi sa inyo. Ha? Pero mayroon akong i-reveal ngayon. Ha? Ano yung pamana ni Father Lai sa atin? At minsan, marami tayong nakikita o naiisip, ano bang pinamana ni Father Lai? Ha? At yan po ang pag-aaral natin ngayon sa araw na ito. Isang paggalang, isang pagpaparangal sa bugtong na sugo. At alam ko mga kapatid, itong mensahe nito, this is the only message that you have on the internet na makikita nyo mga kapatid, yung ganitong klaseng pagpaparangal. Palakpakan uli natin. Bago po nagkaroon ng event na ganito mga kapatid, ay pinanood ko yung mga video ng tatay ko. At yung mga previous na video niya at yung mga tape messages niya. Kasi tape. Noong unang panahon mga kapatid, ako ata mayroong pinakamaraming mensahe ng tatay ko. Hindi ko alam kung ano, basta siguro dahil namimiss ko yung tatay ko, hindi naman kami lagi nagsasama. Nung ako ay nasa campus, sa paaralan namin, lagi akong nakikinig sa programa niya. At pagkatapos may mga recorded messages. Kaya marami akong mga recorded messages ni Father Lai, Bisaya lang. Okay? Yung kuya ko naman, ang trabaho naman niya, pag umalis ako, nire-recordan niya ng April Borrehino. Hindi ko kayang tanggapin. Kasi mahilig siya sa ganong mga kanta. At ako naman galit na galit dahil ako maingat ako sa mga gamit. At habang pinapanood ko mga kapatid sa laptop, sabi ng kabiya ko, sabi niya, bakit ako nasali dyan? Sabi niya, kasi pinanood din niya yung mensahe doon sa YouTube. Sabi niya, mahal, parang katulad ka pala ng papa mo. Sabi ko, nanggaya sa akin yan eh. Nanggaya sa akin yan. Alam mo mga kapatid, mayroon lamang mangilan-ngilang mangangaral sa ating bansa na matatawag nating pinakadakilang mangangaral sa lahat ng panahon at isa doon si Father Lai. Don Edmundo, di makasalig pamintuan lang. Hindi yung sukat ng mga pag nagminsaya mga kapatid. Ako naman, accidental preacher ako eh. Kasi yung tatay ko, naging mensahero, sabi nga ng banlang kasulatan, ang kaluwalhatian ng anak ay ang kanilang ama. So kung ano nakita mo sa tatay mo, magiging ganon ka rin. Unknowingly, kahit hindi mo gustuhin, but your way, yung daan mo mga kapatid, you are going to the same direction. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Marami, isa po natin matawag natin isang pinakadakilang mangaral sa ating bansa. Doon mundo, di makasalig pamintuan lahi mga kapatid. Pero si Commander Lahi ay isa pong mensahero na walang katulad. Kaya nga lahi eh. Yung salitang lahi, mga kapatid, sa salitang English ay unique. Pag sinabi nito, kakaiba sa lahat, mga kapatid. Kaya sa lahat ng Pilipinas o sa buong mundo, maraming nangangaral, maraming gumagamit sa pangalan ng ating Panginoon. Pero isa lamang po ang nagbabanggit ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon Jesucristo ang pinakamakapangyarihan at kasama ka doon sa nakapamana nito. Sino sa inyo ang nakakita ng live o nakakita na nagmensahe si Father Lai na buhay at nahawakan ninyo si Father Lai? Taas kamay! Yan. Yung iba, saan kayo nun? Di pa kayo pinanganak? Maliit pa, sipunon pa. Nakita mo? Okay, palakpakan natin yung mga nakakita. Ang nabuhay sa isang panahon na kung saan narinig ninyo ang pinakadakilang mensahero sa kasaysayan ng ating bansa ay isang malaking pribilehiyo. Palakpakan natin. Habang pinapanood ko yung mensahe ng tatay ko, may naisip isang malaking bagay mga kapatid. Sa araw na ito ay nais naming ibahagi sa inyo ang ilan sa mga kahangahangang pamana na iniwan ng aming ama na si Father Lai sa amin na kanyang mga anak. Kanina po mga kapatid, nag-share si Jacob sa kanyang experience. Wala pa yun. Pinipigilan pa niya yung sarili niya eh. Ayaw niya kasing umiyak sa harapan ninyo.
Hindi pa siya nag-share? Nagmensahe lang to. Pero yung talagang totoong karanasan ni Jacob, mga kapatid, hindi pa ninyo talaga narinig. Dahil pag narinig nyo, mga kapatid, baka babaha ng iyak dito sa simbahan natin. But anyway, dalawa po kami anak ni Father Lahi ngayon na nandito ngayon. At marami nagsasabi na impostor ako. Iwan ko lang kung matawag na impostor ito dahil hindi mo talaga ito masabing impostor dahil kasakasama talaga ito ng tatay ko. At para po sa lahat ng mga kapatid na kaalaman ng ating mga kabak to Christ, si Father Jacob po, mga kapatid, ang isa sa mga pinakapaboritong anak ni Father Lahi. Wala pong silusan diyan, mga kapatid. Kasi paborito siya nung maliit siya. Iwan ko lang nung lumaki na. Ganon talaga, mga kapatid, pag mamaliit. Pero totoo yun, mga kapatid. Totoo talaga yun. Ito talaga yung pinakapaborito. At kapag ito ay yung mama niya at si Padre Lahi mag-away, tinatakas ito si Jacob. At pumupunta doon sa paaralan ko, doon niya tinatago si Jacob. At sabi ng papa, nasaan na si Jacob? Hindi ko alam. Pero alam ko, sabi ko na doon sa eskwelahan. At si Jacob, kinuha yan doon. Sa eskwelahan ko, doon man yan sila tumuloy. Kinuha yan doon, mga kapatid. Hindi yan pupuntahan kung hindi niya mahal si Jacob. Pero yan ang parte ng buhay namin na isi-share namin sa inyo ngayon. Pero siguro, kaya nga sinabi ni Jacob, maliit pa siya noon eh. Pero ako kasi, nandoon ako eh. Ba't talagang maliit pa siya noon? Kaya ako, mas naikikwento ko sa inyo ng maliwanag. Bawat isa po sa amin, mga kapatid, ay magbabahagi ng aming karanasan. Sabi nga ng ating teaser doon sa YouTube is, The Untold Story. Bakit The Untold Story? Kasi yung nakikilala niyo na Father Lahi, mga kapatid, yung kanyang pagiging sugo, hindi niyo nakita yung totoong Father Lahi bilang isang ama. Bilang isang magulang namin. At bawat isa po sa amin, mga kapatid, mayroon kaming mga struggle sa buhay namin. Mayroon kaming pinagdadaanan. At isa po si Jacob dyan, mga kapatid, mayroon siyang mga pinagdaanan sa kanyang buhay. Kahit kamo po, mga kapatid, ay anak ng pinakadakilang mangaral ng ating bansa, ang bugtong na sugo, Father Lahi, kami po ay nagtitiwala at tapat na sumusunod sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Alam mo, mga kapatid, ako narinig nyo naman kanina yung sinabi ni Jacob na hindi siya sinasama. Totoo yun. At dito, mga kapatid, nakakapag-worship siya, nakakapag-aral siya ng salita ng bugtong at buhay na Diyos, nasasabi niya kung anong gusto niyang sabihin, na walang pumipigil sa kanya, mga kapatid. Dahil ito po, mga kapatid, ang katotohanan, tinatago sila, mga kapatid, upang yung mga tao na yon ang silang lumitaw na bida. Yung mga supporting actor, naging bida, at yung bida, naging supporting actor. At ngayon, mga kapatid, ang pag-usapan natin, bakit ang mga anak ay nanampalataya? Sinasabi nga na hindi niya alam paano magmensahe. Sabi ko, hindi, dapat mangaral ka, nasa iyo yan. At alam ko, mga kapatid, alam ko na si Jacob ay nasa puso niya talaga na mag-aral ng salita ng bugtong at buhay. Palakpakan natin si Jacob. Sa totoo lang, mga kapatid, pag nagtatanong yan, nakikinig naman ng mensahe ko yan. Pero kung ano man yung mensahe niya ngayon, mga kapatid, talagang, sabi ko, magbimensahe ka ngayong Sabado, talagang nag-aral yan si Jacob ng sarili niya, nagsikap siya ng mensahe para makapag-share sa inyo ng mensahe. At sana na-appreciate ninyo yun ng inyong masigabong palakpakan. At bakit ang mga anak ay nanampalataya at sumasamba sa bugtong at buhay na Diyos? Dahil ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo, ay pamana ni Father Lahi sa kanyang anak. At hindi lamang sa amin, naging pamana din sa inyo ang pamana ng pagkakilala sa bugtong at buhay na Diyos. Ngayong araw na ito, target ko ang mga tatay. Taas ang mga kamay ng mga tatay. Yan.
Oh, hindi ibig sabihin na hindi kasama yung mga nanay, ha? Kasama rin kayo dito. Ha? Dahil yung sasabihin ko sa mga tatay ay applicable din sa inyo. Dahil ito ang pag-usapan natin, yung tatay ko na si Padre Lahi. So mag-focus ako sa mga tatay. Ha? Dahil marami sa mga tatay ngayon, mga kapatid, spiritually awol. Alam nyo ba ibig sabihin ng awol? Ha? Ano ibig sabihin ng awol? Sino bang mga sundalo dito? Ha? Ano ba yung nag-awol? Ha? Ano ba rin? Ano yun? Absent without leave. Ha? Maraming mga tatay ngayon, mga kapatid, nag-absent without leave, hindi nagpaalam, nag-awol. Ha? Tinatakasan yung kanilang katungkulan sa kanilang pamilya. Hindi nagpaalam, nag-awol. Ha? So ngayon, target ko mga tatay. Ha? At gusto kong sabihin sa araw na ito, ha? Yung tinatawag nating makadiyos na mana. Ha? At ating pong talata ngayon, mga kapatid, ay nagkipag-usap sa atin sa pag-iwan ng mana sa ating mga anak na isang bagay, ha? Napakagandang bagay. Ha? Mayroon namang mga tatay na iniwan sa kanilang anak ay mga manang material. Ha? Maraming tatay nag-iwan ng manang espiritual. Ha? May manang espiritual, may manang material. Pero ito sabihin ko sa inyo, mga kapatid, nung nawala yung tatay namin, ha? Ang isa sa mga dahilan, Tatay Ido, bakit si Padre Lahi ay itinago? Dahil may mga taong nanghangad ng kanyang kayamanan. Totoo, hindi? Dahil sa kanyang kayamanan, itinago siya. Dahil gusto nilang samsamin ang yaman na yon. Pero sabihin ko sa inyo, yung yaman, ha? Yung yaman, mga kapatid, na hindi nyo nakuha, yung espiritual na kayamanan, yung totoong paglilingkod sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, yung kayamanan na yan ay walang kwenta yan, mawawala yan, mga kapatid. Ha? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Unahin nyo yung kanyang kaharian, at ang lahat ng mga bagay idadagdag na lamang. Yung kayamanan, mga kapatid, idadagdag na lang yan. Ang pinakamahalaga, ang spiritual na mana, mga kapatid. Sapagkat dito, pag mayroon kang spiritual na mana, ang material na mana ay idadagdag at susunod na lang, mga kapatid. Purihin natin ang bugtong at buwan na Diyos. Ha? Ang isang ligasiya o pamana ay tinutukoy bilang isang bagay na naipapasa sa mga henerasyon na susunod sa atin. Yan yung mana. Mamanahin ang susunod na henerasyon. Ha? Kayo, how can you leave a godly legacy to your children? Paano kayo mag-iwan ng isang makadiyos na ligasiya o pamana sa inyong mga anak? Ha? Anong gagawin ninyo? Hayaan ninyo ako, mga kapatid, magbahagi sa inyo ng tatlong bagay. Para sa mga tatay. Paano kayo magpamana ng espiritual na mana sa inyong mga anak? Ha? At ito po, mga kapatid, ay maisalarawan natin sa buhay ng dakilang, isa sa mga pinakadakilang mensahero ng ating bansa. Don Edmondo Di Makasalig, Pamintuan Lahi. Ha? Unang pamana ni Padre Lahi, ha? Mamuhay ka ng isang makadiyos na pag-uugali. Yun ang isang mana, mga kapatid, na napamana ng tatay namin. Makadiyos na pag-ugali. Ha? Alam nyo, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, bibihira na ang mga tao na magkaroon ng isang mana ng makadiyos na pag-ugali sa kanilang mga anak. Ha? Minsan, ang napapamana ng mga tatay sa kanilang anak, puro mura. Ha? Di ba? Kaya yung anak, pag tinanong niya, Dong, anong pangalan ng tatay mo? Sabi niya, demonyo. Anong pangalan ng nanay mo? Demonya. Anong pangalan mo? Demonyito. Bakit? Doon sa bahay nila, yun ang laging narinig niya. Sabi ng tatay niya, demonyeta ka, demonya ka. Sabi naman ng nanay niya, demonyo ka.
Ano yan sa Kuyunin? Jablukaw. Narinig ko yan eh. Jablukaw. Yan sa Kuyunin. Akala niya yun ang pangalan ng tatay niya. Ha? At dito po mga kapatid, isa ho sa atin nakikita ngayon. Isa po sa itong nakikita na problema ko sa mga tatay ngayon. At gusto kong ibahagi ito sa inyo. Dahil dito tayo nagkakaproblema. Marami ho sa ating mga kababayan ang gustong mag-abroad. Okay? Tapos pag nag-abroad na mga kapatid, ang ginagawa ng mga tatay pag nag-abroad na, nag-aawol. Ano ibig sabihin nag-aawol? Nawala na. Nag-abroad para sa pamilya, pagdating doon, nakagawa ng panibagong pamilya, iniwanan yung pamilya. Ha? At marami ho nang lumalapit sa akin, Pastor, hirap na hirap kami, mag-abroad kami. Ang laging sagot ni Pastor Lai, huwag kang mag-abroad. Bakit ko sinasabing huwag kang mag-abroad? Sabi niya, para sa pamilya. Kung huwag kang maniwala dyan, kalukuhan yan. Ha? Maliban na lang mga kapatid, kung mayroon kang makadiyos na mana. Kung ikaw ay tatay, mayroon kang makadiyos na mana, at yung nanay mo mayroong makadiyos na mana, magiging maganda ang takbo ng inyong pamilya. Paano kung wala namang bugtong at buhay na Diyos na mana sa gitna ninyo? Paano ka makakasiguro mga kapatid? Yun nga hindi nag-abroad ang pamilya, dito pala nga, nangangaliwa na. How much more yung nag-abroad pa? Ha? Ito po ay isang malaking problema mga kapatid sa atin. Itong pag-abroad. Ha? Kaya doon sa mga tatay na gusto mag-abroad, bago mag-abroad, bago nyo payagan yung kabiyak ninyo, bago kayo magdesisyon, mag-isip-isip muna kayo ng 10 beses bago nyo gawin yan. Ang ending yan mga kapatid, maghiwalay kayo. Tingnan mo si Adan at si Eva, bakit nagkasala si Eva? Sabi ng bugtod balis, huwag kayong maghiwalay. Kung nasaan yung isa, nandoon yung isa. Anong ginawa? Nung matulog si Adan, gumising si Eva, naglakad-lakad doon, nakita ni Satanas, nagpanggap na ahas, natukso si Eva. At anong ibig sabihin? Mayroon ka bang kaibahan ka iba? Ha? Nandyan ang tukso mga kapatid. Ha? Kaya, ang lagi kong sagot, pag magtatanong kayo kung gusto nyo mag-abroad, huwag kayong mag-abroad. Ha? Kailangan niya ng isang matibay na makadiyos na pag-uugali bago magtagumpay ang isang pamilya. Ha? Ano ba yung mga mantra ng mga tao ngayon na walang pakialam sa tama at mali? Anong lagi nilang sinasabi? Ha? Minsan ka lang mabuhay sa mundo, magpakasaya ka. Yan lagi narinig niyo ba? Magpakasaya ka. Gawin mo ang gusto mong gawin. Okay lang yan, kapatid. O di kaya pre, okay lang yan, pre. Wala naman yung asawa mo dito, wala makakita sa'yo. Sige, happy. Gulaki tayo. Magpakasaya tayo. Maiksing saya. Forever, nagdurusa. Bakit? Nagkaroon ng, ano yung sakit sa babae? Herpes at saka sipilis. Lalo na yung mga seaman. HIV pa. Bawat daong ng barko, punta doon kung saan-saan. Naghako. Tapos lalo, hindi lang, dati kasi mga kapatid, pupunta ka ng kabaret para maghanap ng babae. Ngayon ang babae mga kapatid, umakyat na sa barko. Ha? The more maganda, ha? The more mayroong sakit na ipamana sa'yo. Ha? Buti na lang, mayroon tayong power capsule. Mayroon pang nagamot mga kapatid. Palakpakan natin na bugtong at buenos. Ha? Kaya ito po mga kapatid, ito yung nakikita ko mga kapatid sa Back to Christ na hindi talaga binigyang diin. Ano yung hindi binigyang diin? Itong pagkakaroon ng makadiyos na pag-uugali. Dahil pumasok na sa Back to Christ ang mga taong walang pagpapahalaga sa makadiyos na ugali mga kapatid. Pumasok na ito. Ha? Bakit? Yung pag-ugali minsan ng mga manampalataya ay halos magkapareho na ng ugali sa kabila. Tingnan mo ito mga kapatid. Pag pumunta ka, pag umuwi ka sa barangay ninyo, o di kayo may nakaaway ka, pag minura ka ng kapitbahay mo, baka sabihin mo pa, naku, akala mo ikaw lang marunong magmura? Marunong din ako. Pinakatay pa. Ha? Sabi niya, ano yan? Back to Christ yan? Bakit ang galing magmura niyan? Sabi niya, akala mo ikaw lang magaling. Sabi niya, mas magaling ako dyan. Oh, back to Christ ka, pero mas magaling ka pang magmura. Tinalo mo pa sila lahat. Ha? Bakit? Nadala mo sa loob. Yung kinikwento ni Elder Jason na namimigay ang DSWD,
naubusan ng pera, bukas na lang, nagwala yung back to Christ doon, may power medal. Grabe, kamura niya ba? Sabi niya, uy, kapatiran ba niyan? Sabi niya, hindi namin kapatiran yan, doon yun sa kabila. At yun po ang nakakahiya mga kapatid. Imbis na maging maganda ang testimonyo mo, patotoo mo, nagiging pangit. Mayroon pa akong nakita doon sa YouTube mga kapatid, yung isang back to Christ, may power ID. Yung hinukay niya yung bangkay ng ng kapatid niya. Tapos pinakita niya sa Facebook, yung mga buto, pinakita niya mga kapatid, may power ID na pinakita. Sabi ko, grabe naman. Namimiss ko yung kuya ko, hinukay niya. Hinawak-hawakan niya yung mga buto ng kuya niya. Iwan ko anong klaseng testimony ang makikita natin doon. So isa po mga kapatid na pinamana sa akin ng ama, nung tatay ko, yung kabutihan ng pag-ugali. Yung pagbibigay. Isa po yan mga kapatid. Mahirap po maging anak ni Commander Lahi. Bakit? Kasi yung tatay ko mapagbigay . Di ba? At dahil yung tatay ko mapagbigay, sa abot ng aking makakaya mga kapatid, magbibigay din ako. Hindi ako nagbibigay mga kapatid na napilitan ako, kundi yun ang pamana ng tatay ko, yun ang nakikita ko sa tatay ko, at yun din ang ginagawa ko dahil nakikita ko sa tatay ko na magandang ipinamana sa akin ang pagiging mapagbigay. At dapat ganun din kayo. Purihin ang bugtong at buwan ng Diyos. Yan ang mana. Yung pagpapahalaga ni Father Lahi sa kanyang anak, isang mana yon. Huwag kayong maniwala doon mga kapatid na sinasabi na, si Pastor Lahi, suwail na anak yan, tinakwil lang tatay niya yan. Huwag niyong gawing masama si Father Lahi sa mga tao mga kapatid. Hindi ganun ang tatay ko. Di ba narinig niyo yan? Narinig niyo yan? Yan si Pastor Lahi, suwail na anak yan, itinakwil lang tatay niya. Naniwala ba kayo na si Father Lahi sa kanyang pagkabugtong na sugo, sa kanyang pagiging mensahero, kaya niyang itakwil ang kanyang anak? Na may pakialam nga siya doon sa mga taong hindi niya kadugo, hindi niya kano-ano? Tapos yung anak niya, itakwil niya? Hindi totoo yun mga kapatid. Yan ay mga paratang ng mga taong hindi nag-iisip. Ang target nila ako, hindi nila alam na pati yung tatay ko, siniraan nila. Para lang yung mga tao magalit sa akin. Si Father Lahi, hindi lang isang mabuting ama, kundi rin siya isang mapagbigay na ama. Good provider. Ako po nag-aral mga kapatid sa isa sa mga preeminenteng eskwelahan. International school mga kapatid. Doon ako nag-aral. Lahat ng mga lahi na mga nandoon, international school mga kapatid nandoon. Hindi ako makakapag-aral doon mga kapatid kung walang tulong ang aking amahan na si Father Lahi because he is a good provider. Palakpakan natin si Father Lahi. Ano ba ang role ni Father Lahi mga kapatid? Yan po ay sinulat niya doon sa Power Journal. At hindi ko malimutan mga kapatid dahil lagi niyang sinasabi yan. At hindi lang niya sinasabi mga kapatid, sinulat niya sa Power Journal. At anong sabi doon sa Power Journal? Give credit if the credit is due. Nabasa niyo? Ano sa Tagalog yon? Parangalan ang dapat parangalan. Bigyan ang dapat bigyan. Tama? Give credit if the credit is due. Paano dinescribe ni Father Lahi ito? Marami siyang pinarangalan. Pero sa kapanahonan natin ngayon mga kapatid, parang kakaiba na ang nangyari. Alam mo kung bakit? Ang original na Back to Christ na Mindanao naging piki at yung Luzon na piki naging original. Sabi ng mga taga-Luzon, original Back to Christ kami. Paano nyo nasasabi yan? Tinatawag niyo, Father Lahi, ang wonder boy ng Mindanao. Paano naging wonder boy ng Mindanao si Father Lahi kung sa Manila siya nag-umpisa? Saan nag-umpisa si Father Lahi? Sa Mindanao. Sinong tumulong at sumuporta kay Father Lahi? Mga taga Mindanao. Makarating ba si Father Lahi sa Luzon kung walang Mindanao? Yan ang katanungan mga kapatid. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo na may pagkakautang ako sa mga barbaro.
Ang Luzon, mga kapatid, ay may pagkakautang sa Mindanao. Dahil kung wala ang Mindanao, walang Luzon na back to Christ, mga kapatid. At dapat ninyong malaman yan. Sinasabi ko sa inyo, kung saan galing ang back to Christ. Hindi sa Manila nag-umpisa ang back to Christ. Nag-umpisa ang back to Christ sa Mindanao. Palakpakan natin. Ha? Ito pa. Give the credit if the credit is due. Si Pastor Lahi, na anak ng Haring Aguila, successor ng kanyang amang si Father Lahi, ay naging impostor. Do you think give credit is the credit is due? Ha? Dapat ba natawagin ninyo ang anak na impostor? Ha? Marami nagsasabi mga kapatid na impostor, pero sino ba yung mga tao na magsasabi na impostor kayo? Korte ba kayo? Samantalang ang korte, naniwala, kayo hindi. You have no authority to say na impostor, mga kapatid. Ha? Yung bayarang announcer, ng agaw ng karapatan, anong tawag niya sarili niya? Sisir ng Agila. Ha? Ang naglibing sa aming ama na hindi namin kaano-ano. Ano nangyari ngayon? Pag nagsabi ka ng totoo, nagiging sinungaling ka, at kapag nagsinungaling ka, lumalabas na ikaw ay totoo. Give credit if the credit is due. Do you think yung sinabi ni Padre applicable dyan? Ha? Ibigay ninyo ang karangalan na dapat yung ibigay. Ha? Dapat yung back to Christ mayroong tinatawag na ibalik natin ang integridad sa back to Christ. Ngayon wala nang integrity sa back to Christ ngayon. Wala nang integridad, mga kapatid. Kailangan natin ng katalinuhan na maging maingat, na maiwasan natin, mga kapatid, ang ganitong uri ng kasamaan. Nangyari yan sa back to Christ. Ha? Dapat honest ka, tapat ka, mga kapatid, sa pagkitungo sa iyong kapwa. Give credit if the credit is due. Ha? Sa English. Ha? Di ba? Yun ang pinaka-importante, mga kapatid. Sa back to Christ, dapat kailangan mayroong samahan na ingatan na hindi papasukin ang mga taong wala naman talagang karapatan na humawak ng posisyon ng batid. Kita mo? Nag-aaway-away sila. Ha? Ba, anong pinag-awayan nila? Ha? Anong pinag-awayan? Yung mga paratang nila sa akin, yun ang pinag-awayan nila doon. Sila nag-aawayan. Sila nagsisiraan. Ha? Ang dapat andalhin natin, Brad Bong, kaluwalhatian ng bugtong. Hindi yan ang marinig mo sa radyo. Ang narinig mo, puro nagsisiraan. Kapatid, balik-balik yan. Until now. Hindi matapos yung programa yan na hindi mawala yung paninira na yan. Ha? At ang banal na kasulatan, mga kapatid, anong tinuturo, mga kapatid? Umiwas ka sa skandalo. Anong sabi ni Apostol Pedro? Itong sabi, purihin ang bugtong na Diyos. Ikalawang Pedro 1:5. Ito ang sabi, oo, at dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Ha? Ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang alin? Alin? Kagalingan. Sabi mo sa katabi mo, kagalingan. At sa kagalingan ay ang kaalaman. Ha? Pananampalataya, kagalingan, kaalaman. Ha? Ano ba ibig sabihin ng kagalingan? Kagalingan sa salitang English means virtue. Ano bang ibig sabihin ng virtue? Virtue means a moral excellence. Ha? It's a behavior showing high moral standard. Makita mo, mga kapatid, yung mga tao nakatira sa mga subdivision at yung mga tao nakatira sa squatter. Magkaiba ng ugali. Kaya minsan, bata ka, ugaling squatter ka. Ha? Kapag yung anak mo lumaki sa squatter, iba yung ugali niyan kapag ang ugali niya na lumaki siya sa subdivision. Kapag anak mo kasama mga taga-squatter, ano magiging ugali ng anak mo? Ugaling squatter. Ha? Ganon po, mga kapatid. Isang pag-uugali na nagpapakita ng mataas na pamantayang moral. Mayroon tayong kanta, mga kapatid. Ang kanta natin, raise your banner high. Ha? Ipakayab ang bandila mo. Iwagayway ang bandila mo. Ano ibig sabihin ng mga kapatid?
Itaas mo ang katuruan at aral ng Back to Christ. Huwag mong ibababa. Pag sinabi ni Father Lahi na ganito, doon sabi sa Power Journal, huwag mong ibababa ang standard. Itaas mo mga kapatid. Iwagayway ang bandila. Iwagayway ang doktrina ng Back to Christ, ng Kaharian ng Bugtong at Bonayos. Palakpakan natin. Ha? Isang kalidad na itinuturing na mabuti sa moral o kanais-nais isang tao. Ha? Kagalingan, kabutihan, kabanalan, pagkamatuwid, kabaitan, kalinisang puri. Yan po ang ibig sabihin mga kapatid ng kagalingan. Sa Episo 4, versikulo 1, ito po ang sabi mga kapatid ni Apostol Pablo. Purihin ang bugtong at bonayos. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo itinawag. Ha? Magsilakad daw kayo mga kapatid ayon sa inyong pagkatawag. Sinabi sa atin ni Apostol Pablo kung bakit dapat natin itong gawin. Ha? Back to Christ ka ba talaga? Dapat lumakad kang back to Christ. Ha? Yung ba pag tinanong mo, kilala mo si Brad Bong? Brad Bong Putinti, nandyan yan, magaling yan. Ha? Hindi yung, kilala mo si ano? Ha? Kilala mo yan si Brad Bong? Ay nako, magdanakaw ng manok yan. Ang pangit kaya. Bakit mo hinahanap? Kasabwat ka ba? Pati, hindi ah. Hindi ko nga ano-ano yan, hindi ko nga kilala yan eh. Dapat mayroong kang magandang imahe sa lugar ninyo. Ha? Pilipos 2:15. Purihin na bugtod po na Diyos. Upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis, sa gitna na isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw ng sanlibutan. Kayo daw ang ilaw ng sanlibutan. Kung saan ka lumalakad mga kapatid, parang may ilaw sa ulo mo, na lumiliwanag ka, kitang-kita ka mga kapatid. Ha? Hindi yung patay-sindi ang ilaw. Ha? Bakit? Yung pag-uugali mo, yung mabuting asal mo, yan ay mayroong epekto sa sunod na henerasyon na mangyari. Kaya I keep on warning mga kapatid, like ko sinasabi Brad Bong, kung wala si Pastor Lahi at hindi tumayo si Pastor Lahi sa Back to Christ, magiging baliwala ang Back to Christ mga kapatid. Babalik ito sa kung saan ito mga kapatid, magiging baliwala ito. Bakit? Kasi yung nagdadala nito mga kapatid, wala akong nakikitang dahilan para sila lumago at manatili sa mundong ito. Ha? Pag namatayan mga kapatid, yung mga membro na yan, patayan. Hindi lalago yan. Bakit? Walang turo, walang doktrina na tama, mga kapatid. Walang pinanghawakan. Ha? Binta ng langis, mga kapatid. Hanggang doon lang alam nila sa Back to Christ. Ha? Hindi yan tama, mga kapatid. Mayroong pinapakita isang pag-aral ni Mr. Winship noong 1900. Mayroon pong dalawang lalaki, mga kapatid, na nabuhay noong 18 siglo. Ang pangalan ng unang lalaki, mga kapatid, si Max Joke. Ang pangalan niya. Si Max Joke, mga kapatid, ay hindi naniniwala sa Diyos. Nag-asawa siya ng isang babae na hindi rin naniniwala sa Diyos. Nung mag-asawa sila, mga kapatid, umabot ng 1,000 mahigit ang kanyang mga lahi. 1,000 mahigit ang kanyang lahi. Ibig sabihin niyan, Brad Bong, yung sunod-sunod na lahi niya. Tinrace nila mga kapatid, ang kanyang mga lahi. At nakita doon sa lahi niya mga kapatid, ito, 100 sa kanyang mga lahi napunta sa kulungan, 190 sa kanyang anak na babae naging prostitute, 100 sa kanyang mga lalaki, 100 na kanyang mga lalaki, anak na lalaki, naging lasinggero. Isipin mo yan mga kapatid ha. Saan nagmula yan? Doon sa tatay. Malaking faktor yan mga kapatid. Dapat yung mga tatay talaga maging matibay kayo na haligi sa tahanan. Bakit? Mamanahin ng anak ninyo. Mabuti man o masama ang ginagawa ninyo. Mayroon naman isang lalaki, ang pangalan naman niya ay si Jonathan Edwards. Siya po ay nag-asawa ng isang babae na nananampalataya din sa Diyos. May takot sa Diyos katulad niya. At kung mag-asawa sila mga kapatid, umabot sa 729 yung kanyang mga naging lahi. Okay? At alam nyo ba itong maganda?
300 sa kanyang mga lahi, naging mga kumbaga apo-apo niya. 300 sa kanyang mga apo ay naging mangangaral. 65 ng kanyang mga apo naging guro sa isang universidad. Naging guro sa isang paaralan. 13 noon, naging presidente sa isang universidad. 6 naging manunulat. 3 ang naging congressman at 1 ang naging vice-presidente ng Amerika. Nagmula lang sa isang tatay. Yung isang tatay, ang pinamana niya, kamalasan. Ang pinamana niya, trahedya. Ang isa naman, ang pinamana niya ay ang pagiging makadiyos. Pinamana niya sa kanyang anak. Kung ikaw man ay mahirap mga kapatid, ang bukod tangi mong may pamana sa anak mo, yung anak mo na makilala niya ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At maituturing ko na isa ka magiging mayaman. Bakit? Kasi pag ang anak mo nanampalataya sa bugtong at buhay na Diyos, may pamamana niya sa anak niya, may pamamana niya sa anak niya hanggang sa kaapo-apuhan mo. Lahat yun ay makikita mo doon sa langit na malangit. Bakit? Naging matapat ka sa iyong pananampalataya. At kapag naging matapat ka sa iyong pananampalataya, mamanahin ng anak mo yan at lahat ng lahi mo ay pagpapalain ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Yan po, mga kapatid. Sa buhay ni Padre Lahi, may mga tao na gusto nilang putulin ang nasimula ni Padre Lahi. Gustong itakwil ang mga anak ni Padre Lahi. Gustong putulin ang misyon na ito na ipakilala ang bugtong at buhay na Diyos sa buong sanlibutan. Ang sabi ng bugtong at buhay, hindi mangyayari yan. Not in this lifetime. Not in my watch. Purihin natin ang bugtong at buhay na Diyos. Mga tatay, ano ba ang pamana ninyo sa anak ninyo pag kayo'y nawala sa mundong ito? Ano ba ang ipamamana ninyo? Magiging katulad ba kayo ni Max Joke na pinamana niya na walang pananampalataya sa kanyang anak? O magiging katulad kayo ni David na pinamana niya sa kanyang anak na si Josaphat ang pananampalataya na mayroon siya? Ito po ang sabi mga kapatid. Ikalawang Kronika 17, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 6. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ito ang sabi. At ang Panginoon ay sumasa kay Josaphat sapagkat siya'y lumakad ng mga unang lakad ng kanyang magulang na si David at hindi hinanap ang mga Baal. Sumunod sa yapak ng kanyang ama. Kundi hinanap ang Diyos ng kanyang ama at lumakad sa kanyang mga utos. At ang kanyang puso ay nataas sa mga daan ng Panginoon. Purihin natin ang bugtong at buhay na Diyos. Bakit lumakad si Josaphat sa daan na nilakad ni David? Bakit lumakad si Josaphat? Dahil ang kanyang tatay ang nauna sa kanya na naglakad at lumakad sa daan ng bugtong at buhay na Diyos. Ganon din sa mga anak ni Father Lahi. Ngayon mga kapatid, nandito si Jacob. Sa abot ng aking makakaya mga kapatid, yung mga kapatid ko gusto kong magising sila sa katotohanan. Ako, nangangaral ako sa mga kapatid ko. Sabi ko, paglingkuran ninyo ang bugtong at buhay na Diyos. Kasi anak kayo ni Commander Lahi. Yung pangalan na dala ninyo, hindi lang sa inyo yan, sa tatay nyo yan, pangalagaan ninyo yan. Yan ang mana ninyo. At I'm looking forward na yung aking mga kapatid na itinago, mga kapatid sa inyo, ay makilala nyo balang araw at dito rin makasama natin na paglingkuran ang bugtong at buhay na Diyos. Mga tatay, ang inyong pag-uugali, yung inyong mga karakter ay nagsasabi yan sa inyong mga anak. Kung anong nakita niya sa inyong mga kapatid, dadalhin ng anak nyo yan. Mabuti man o masama. Mabuti man o masama. Di ba? Balang araw yung mga anak ninyo, magiging katulad ninyo yan. Kaya yung mga tatay, maging matapat kayo sa inyong paglilingkod. Mayroon kayong integridad, mayroon kayong katuwiran, mayroon kayong moralidad. Maging mabuti kayong ama upang kayo ay gayahin ng inyong mga anak. Pangalawa, na pwede niyong ipamana sa anak ninyo.
Ang pangalawang paraan upang mag-iwan ng isang makadiyos na pamana ay ang manindigan para sa iyong pinaniniwalaan. Paninindigan. Hindi lang basta makadiyos na paniniwala, na pag-uugali, kung mayroon kang paninindigan na hindi ka lang basta-basta isang back to Christ sa pangalan, kundi naninindigan ka sa iyong pananampalataya. Ha? 6 na bisis, mga kapatid, binanggit sa Biblia yung sinasabing manindigan ka. Unang Korinto 16:13. Ha? Ito yung isa sa mga paborito kong mga kapatid. Unang Korinto 16:13. Ito ang sabi ni Apostol Pablo. Magsipag-ingat kayo. Mga tatay, magsipag-ingat kayo. Mga nanay, magsipag-ingat kayo. Mangagpakatibay kayo sa pananampalataya. Sabi niyo sa katabi niyo, mangagpatibay kayo sa pananampalataya. Mga tatay, ito pang karugtong na sinabi ni Apostol Pablo, kayo'y mangagpakalalaki. Ha? Mga tatay, magpakalalaki kayo. Ha? Usapang lalaki. Ha? Magpakalakas. O, sabi nito, kayo'y magpakalalaki, kayo'y magpakalakas, mga tatay. Huwag kayong lalatoy-latoy. Magpakalakas kayo sa inyong pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin. Ha? Mayroon pong isang Bible expositor, ang pangalan niya si William Barclay. Base dito sa talata na binasa natin, mga kapatid, mayroong 4 na utos si Apostol Pablo dito sa talatang ito, mga kapatid, at ito bibigyan natin ng diin. Ha? Itong sinabi ni Apostol Pablo dito, mga kapatid, ay parang itong inutos sa isang military. This is the military command. Ha? Sa Bisaya, ito, dili ni binayot nga sugo. Ha? This is a military command sa mga tatay. Ha? Di ba? Focus tayo dito. Sabi niya, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, magpakalalaki kayo. Ha? Ano ba ibig sabihin ng number 1? Ano ba ibig sabihin ng magpakatibay sa pananampalataya? Ha? Ito po yung term. Ito po yung salita na ginagamit kapag ang mga sundalo ay inaatake ng kanilang mga kaaway. Mangagpakatibay kayo. Ganon ang mga sundalo, mga kapatid. Manindigan kayo kapag sinalakay ang kuta ninyo ng mga rebelde, ng mga terorista, ng mga masamang tao. Ang sabi ni Apostol Pablo, manindigan kayo. Ipagtanggulin nyo ang inyong pananampalataya. Doon sa banal na bundok, mga kapatid, nung lumusob yung mga rebelde doon, mga kapatid, ang sabi ni Padre Lahi, tinawag yung mga military police. Sa commander, sinalakay tayo. Sabi ni Commander Lai, stand in position. Paikutan ang simbahan. Stand in position. Walang yuyuko. Stand in position. Pag yumuko kayo, o matakot kayo, patay kayo. Ginawa lahat, mga kapatid, ng back to Christ, tumayo, pinaikutan ang simbahan, mga kapatid, standing position. Manindigan kayo. Kapag nanindigan ka sa pananampalataya mo, ang bugtong at buhay na Diyos ay maninindigan din sa iyo. Diba? Ibig sabing manindigan ka, kung pwede lang ibaon mo yung paa mo sa lupa na kinatitirikan mo, na kahit gaano kalakas ang hangin o bagyo, manindigan ka na hindi ka matinag, mga kapatid. Tumayo ka! Manindigan ka! Huwag kang umatras sa laban, kaya kudni mo lang atrasan. Manindigan ka. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Mayroon kang tinatawag na malakas. Ano tinatawag na conviction, strong conviction sa pananampalataya. Matindi ang pananampalataya, mga kapatid. Isa po na makikita ko sa tatay ko, mga kapatid, yung malaki ang pananampalataya, yan ang nakita ko sa kanya. Doon sa Mindanao, mga kapatid, grabe ang milagro ng pinakita ng bugto at buhay. Bakit? Ang mga tao doon, mga kapatid, kahit hindi marunong bumasa at sumulat, ang pananampalataya nila sa bugtong at buhay, napakatindi. Napakatindi, mga kapatid.
Di ba? Yung mga binabaril, Mother Bing, butas-butas ang damit, hindi tinalaban ng bala. Bakit nangyari yon? Dahil sa napakatindi na kanilang pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Napakatindi. Ha? Ang sabi ng dictionary, mga kapatid, yung conviction, ang kahulugan nun ay fixed or strong belief. Ha? Kung talagang sigurado, ha? Sa iyong pananampalataya. Ha? Ibig sabihin, nandoon yung value, yung commitment mo, yung motivation mo, nandoon. Ha? Ano daw ibig sabihin ng conviction? Iba yung paniniwala at saka conviction, ha? Naniniwala ka lang. Sabi, bakit ka naging back to Christ? Hindi ko alam bakit ako nag-back to Christ. Nanay ko kasi back to Christ, kaya back to Christ rin ako. Ha? Hindi yan conviction. Ha? Di ba? Mayroong isang pare, mga kapatid, lumapit yung isang kriminal. Saya, Pader, nandito ako, Pader, nangumpisal ako. Sabi niya, nangumpisal ka? Anong kasalanan mo? Pader, may pinatay ako. Pinatay? Oo, Pader. Ilan na patay mo? 20 na, Pader, napatay ko. Bakit mo naman sila pinatay? Pinatay ko sila kasi naniwala sila sa Diyos. Ikaw, Pader, naniwala ka sa Diyos? Sabi ng pare, maniwala ka. Kalukuhan yan. Ha? Bakit sinabi ng pare yun? Ayaw niya mamatay eh. Ha? Baka ayaw niya maging 21 siya na papatayin. Sabi mo, maniwala ka yan. Kalukuhan yan. Ha? Yung conviction, mga kapatid, kahit tutukan ka ng baril, maninindigan ka sa pananampalataya mo. Yun ang pinakamatindi. Ha? Yung paniniwala, mga kapatid, ay handa kang makipagtalo sa pananampalataya mo. Ngunit kapag ikaw ay mayroong conviction, ang conviction ay isang paniniwala na handa kang mamatay upang ipaglaban ang pananampalataya mo. Yun ang conviction. Ha? Mayroon ba kayong tinatawag na spiritual at moral na paniniwala na handa kayong mamatay? Yung pananampalataya ba ninyo sa bugtong at buhay na Diyos, handa ba kayong mamatay sa paniniwala nyo sa Kanya? Walang reply. Yes. Ha? Handa ba kayong mamatay sa pananampalataya ninyo sa bugtong at buhay na Diyos? Yung pinakamalakas! Yan. Ha? Mayroon ba kayong matinding paniniwala na isang bagay na kahit anong gawin sa inyo, na hindi na talaga magbabago ang isip ninyo kahit anong gawin sa inyo? Kahit anong mangyari, putulin ang tenga mo, kamay mo, mananampalataya ka sa bugtong at buhay, yan ang tinatawag na conviction. Yun ang mayroong matinding pananampalataya. Ha? Di ba? Mayroon ba kayong moral na lakas? Ha? Sa inyong pananampalataya? Naalala ko yung sinikwento dito, Mother Bing, nung isang taga doon sa bundok, yung Batak. Ha? Na yung ibang back to Christ, naglipat na sa ibang reliyon. Sabi niya, kahit anong mangyari, kahit mawala man si Padre Lai, back to Christ pa rin ako. Hindi ko paglalaruan ng aking pananampalataya. That is conviction. Matinding pananampalataya, Mother Bing. Si Katibo, palakpakan natin. Ha? At kapag mayroon kang conviction na ganyan, kung mayroon kang pananampalataya na ganon katindi, yan ang pwede mong ipamana sa anak mo. Huwag kang magpapamana sa anak mo ng mga ampaw na pananampalataya. Ano yung ampaw ng pananampalataya? Dong, back to Christ tayo, dong. Oh. Di ba? Kung nandyan si Pastor Lahi, back to Christ. Pag wala si Pastor Lahi, out of Christ. Ha? Di ba? Backsliding. Ha? Di ba? Kung anong kaharap niya, ganun din siya. Ha? Ito yung pinakamalagang katanungan, mga kapatid. Yung ating conviction, dahil ito ang magdidetermina ng ating pag-uugali. Ito ang magdidetermina ng ating pag-uugali, mga kapatid. Yung ating matinding pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ibig sabihin, Brad Bong, na pag mayroon kang conviction, maninindigan ka sa pananampalataya mo. Ha? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ibig sabihin, mayroon kang panindigan kung ano yung pananampalataya mo, ganon din ang ginagawa mo. Tama? Pag ikaw ay back to Christ, nangingilin ka ng Sabado, tuwing Sabado ay nangingilin ka dahil back to Christ ka. Ha?
Pag sinabi ng Power John na bawal kumain ng mga ganitong mga pagkain, na mga lamangkate, ganon ka rin. Hindi yung nangangaral ka ng back to Christ, vegetarian, pagdating ng rep mo, puro baboy ang laman, patay kang bata ka. Para kang profesor. Bawal manigarilyo dong. Sabi ng profesor, sir, bakit kitang nanigarilyo, sir? Dok, sir, ba't ka nanigarilyo? Say, maniwala ka lang sa sinasabi ko, huwag mong gayahin ang ginagawa ko. Marong isang negosyante na nagbinta siya ng bullpen. Grabe ang kanyang sales stock, mga kapatid. So dahil sa magaling siyang sales stock, mga kapatid, napa-order niya yung isang malaking kumpanya. Nag-order. Karton-karton ng mga bullpen. In-order. Nung pipirma na sila ng kontrata, mga kapatid, nag-withdraw yung nag-order ng bullpen. Sabi, sir, bakit ka nag-withdraw ng order mo? Okay na usapan natin. Sabi niya, okay na sana. Kasi nung pipirma na ako, yung bullpen na ginamit mo, hindi naman yung bullpen na in-order ko. Iba ang bullpen na ginamit niya. Okay na sana ang sales stock. Pero nung pumirma na, iba na ang bullpen na ginamit. Patay kang bata ka. Palpak. Yun lang dahilan, mga kapatid. Pangalawa, hindi mo kailangang gawin yon kung ikaw ay isang duwag. Sinabi ni Apostol Pablo, kumilos ka tulad ng isang lalaki. Huwag kang lalamya-lamya. Huwag kang maging bayot sa Bisaya. Magpakalalaki ka dong. Huwag kang maging duwag. Kumilos ka na isang tulad ng lalaki. Pero mga tao ngayon, iba na. Pagtaas ng kamay. Dong, saan yung hangin papunta? Papunta dito. O dito tayo. Di ba? Pag tinito, dito tayo, kikita tayo dito sa banlangis, dito tayo. Dito, hindi tayo pikita dyan. Dito muna tayo. Ano bang prinsipyo mo? Bibihira ka makita ng tao, mga kapatid, na handang manindigan sa katuwiran at katotohanan. Bibihira ka makita ng tao nun. And I'm so happy. Masaya ako, mga kapatid, nakita ko kayo ngayon, mga kapatid. After all of this trial na nangyari sa buhay ninyo, dumating ang time na nakita niyo si Pastor Lahi at nanindigan kayo sa pananampalataya ninyo. Saludo ako sa inyo. Yung iba, mga kapatid, alam nila yung tama, alam nila yung mali, pero mahirap manindigan. Mahirap. Alam mo ba sa buong Brooks Point, isa lang doon ang nanindigan. Sino? Nanay Makulor. Bibihira ka makakita ng tao na ganyan. Palakpakan natin, mga kapatid. May mga tao, mga kapatid, na inaabangan niya kung anong sinasabi ng mga kasama niya. Wala siyang sariling isip. Dapat mayroon kang paninindigan. Kailangan natin ng mga tao ngayon na mayroong paninindigan. Paninindigan sa bugtong at buhay na Diyos. Paninindigan sa katotohanan. Paninindigan sa katwiran. Na kahit, mga kapatid, ikaw ay mahiwalay sa iyong mga kapatiran, manindigan ka. Katulad ni Sister Tessie De Leon ng Bukana, El Nido, Palawan. Anim na taon, mga kapatid, nang umalis ako ng Palawan. Pagbalik ko, Nanay Tessie De Leon pa rin, nanindigan sa kanyang pananampalataya. Palakpakan natin. Bakit nandito si Pastor Lahi? Ako po ang unang-unang, mga kapatid, na umupos sa katuruan na ibinibigay ni Elder Bear. Ano ba yung turo niya? Yung pagtago ng katawan ng aming ama nung namatay. Yung mga plano nila, mga kapatid, na nag-concert muna sila ng Mindoro at ng Palawan at ng binuking ni Pamatong sa kapalang nila reveal.
Ayaw nilang sabihin sa mga tao dahil baka walang bumili ng banalangis. Hindi ako aprobado doon. Kaya ako kinontra ko yung ganong klaseng katuruan, mga kapatid. Pangalawa, kinontra ko na maghiwa-hiwalay ang back to Christ. Para sa kaalaman ninyo, mga kapatid, yung buong Nueva Ecija na yan, mga kapatid, yan yung baluarte ng back to Christ. Pumunta doon. Pinatawag si Pamatong, si Elder Ber. Oo, darating kami. Nandoon lahat ng mga elder para pagkaisahin ang back to Christ. Pamatong at si Elder Ber hindi dumating. Pastor Lahi lang ang dumating, mga kapatid. Dahil pag dumating sila doon, talo sila. Bakit? Sinong pipiliin ng mga tao doon? Pastor Lahi. Ang ginawa nila, mga kapatid, nagkanya-kanya sila ng grupo. Siniraan si Pastor Lahi. Yun ang dahilan bakit naghiwalay ang back to Christ. Sunod na inalmahan ko, mga kapatid, na turo ni Elder Ber, yung bautismo na wisik-wisik. Mga kapatid, kayo bantagal na kayo sa back to Christ. At alam ko na karamihan sa inyo na bautismohan sa back to Christ. Pero ni minsan kung tanawin ko kayo, mayroon ba sa inyo ditong binautismohan ni Father Lahi ng wisik? Wala akong maalala, mga kapatid. Never. Pero nung mawala si Father Lahi, mga kapatid, ipinasok yung doktrina ng Katoliko sa back to Christ. Nandun yun. Yung paghanda ng baboy sa pagpupulong mga gathering ng back to Christ, dapat hindi nangyayari yun. Nangyayari yan, mga kapatid. Masyadong bumaba ang standard ng back to Christ. Bakit? Yung hindi pagpapatupad ng doktrina ng back to Christ. Alam mo, mga kapatid, kung tatayo ako dito sa harapan ninyo, at sabihin ko sa inyo, okay lang na salangsangin yung power journal, mawala na rin ako ng ganang magmensahe pa sa inyo. Wala na rin dahilan bakit nandito ako. Anong dahilan bakit mayroong pastor? Yung pastor ang magsasabi sa inyo kung, Sinabi ko, Brother Gilbert, anong kaibahan ni Father Lahi at saka ni Pastor Lahi? Si Father Lahi, tinuruan kayo kung saan kayo galing. Si Father Lahi, tinuruan kayo kung paano kayo magbalik loob sa bugtong at buwan na Diyos. Si Pastor Lahi, tuturuan kayo kung saan kayo pupunta. Alam niyo yung pinanggalingan nyo, hindi naman alam kung saan pupunta. Wala pa rin silbi kung alam mong pinanggalingan mo. Dapat alam mo kung saan ka pupunta. Saan ka pupunta? Sa karian ng bugtong at buhay na Diyos. Diba? Sabi nga mga kapatid, nung ako ay nanindigan, sabi ng interview sa akin, si Bobby Kulit, sabi, hindi ka ba na hinaan ng loob na kalaban mo ang buong back to Christ dahil karamihan sa mga back to Christ naniniwala kay Elder Ber? Parang kalaban mo ang mundo. Alam mo ang sagot ko, mga kapatid, mas gustuhin ko bang kalabanin ang mundo kaysa makalaban ko ang bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Ang tanong sa atin ngayon, mga tatay, handa ba kayong manindigan sa paniniwalaan ninyo kahit hindi sikat? Sabi nila, Pastor, wala tayong radyo. Buti pa sila, Pastor, sikat. Dong, sikat mo, sikat mo. Sa mata sa Ginoo, pikat mo. Bisaya yon. Sikat kayo sa mundo, pikat mo sa Ginoo. Bakit? Walang kayong tamang doktrina. At ito po ang sinabi ni Father Lahi, mga kapatid, sa kanyang buhay. Ito ang natutunan natin kay Father Lahi, mga kapatid. Ito isa sa mga pamana ni Father Lahi. Isa ito sa pamana ni Father Lahi. Hindi kailanman kinumpromiso ni Father Lahi ang kanyang mensahe. Tama? Mayroon bang kinumpromiso si Father Lahi sa mensahe niya? Hindi siya sumuko, mga kapatid. Nung nawala siya, 2003, hanggang sa nung nag-umpisa siya, mga kapatid, kung ano yung mensahe niya noon hanggang katapusan, ni isang katuruan ni Father Lahi, wala siyang isinuko doon. Anong sabi ni Elder Ber? Oo, binigyan tayo ng power journal, pero hindi naman sinabi ni Father Lahi, sundin natin yan.
Eh bakit pag nagbigay si Padre Lahi na power journal, ang huling mensahe sa huling kapanahunan? Eh hindi naman pala ipapatupad yun. Anong silbi nun? Ha? Sinabi ko mga kapatid, kahit gaano pa kabisa yung gamot mo, kung wala namang nakakaalam, walang kwenta ang gamot mo. Ha? Ikaw lang nakaalam na may bisang gamot, ikaw lang nakaalam, walang kwenta yan. Dapat malaman ng lahat. Ha? Pangalawa, na pamana ni Padre Lahi, hindi na bago yung kanyang paniniwala sa banal na kasulatan. Tingnan yung power journal. Tingnan yung power journal, ano nakalagay sa likod? Ha? Banal na aklat. Lumang tipan, bagong tipan. Nasa likod ng power journal. Power journal ninyo. May power journal kayo dyan. Lahat yan mga kapatid, ni minsan, hindi yan tinanggal ni Padre Lahi yung lumang tipan, bagong tipan dyan. Pero ang sabi ng mga aral nila, sabi ni Padre Lahi, huwag na kayo magbasa ng Biblia, mabuang kayo dyan. Narinig mo ba sinabi ni Padre Lahi yan? Na huwag kang magbasa ng Biblia? Ha? Wala siyang sinabing huwag kayo magbasa. Hindi nagbago yung kanyang paniniwala sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Sabi ni Padre Lahi, ang kaligtasan ay nasa bugtong at buhay na Diyos. Anong doktrina nila ngayon? Ay naku, kung gusto mong maligtas, bumili ka ng banal na langis. Dalawa ng tagapagligtas nila. May pangatlo pa yan. Sabi niya, pag umalis ka sa amin, hindi ka na maligtas. Di pangatlo na. Sino tagapagligtas nila? Bugtong at buhay na Diyos, banal na langis, at simbahan nila. Tatlo tagapagligtas. Nasama ka doon? Ha? Pag umalis ka, hindi ka na maligtas. Bakit? Yung simbahan nila, tagapagligtas na. Ha? Dito mga kapatid sa Karian, walang ibang tagapagligtas. Bugtong at buhay na Diyos lang. Period! Huwag mo na pag sinabing period mga kapatid, huwag mo na gawin lang yung question mark at saka apostrophe. Pag sinabing period, tapos na. Ha? Hindi mo na pwede dagdagan yan eh. Di ba tayo? Period na yan. Pangatlo, si Padre nanindigan. Ha? Sa tinatawag natin, pinaglaban niya ang karapatan ng mga mahihirap laban sa komunista at mga terorista. Pamana ni Padre Lahi yan. Davao mga kapatid, nag-umpisa si Padre Lahi sa Davao. Ang Davao mga kapatid, ano yan eh? Tao yan? Marami, kahit tanghalin tapat, patayan. Pinakamagulong lugar, Davao. Doon, sumikat si Commander Lahi. Ha? Patay karon patay, gumamaro pataya. Gubat karon mo gubata. Padre Lahi mga kapatid, pinagtanggol ang mga mahirap laban sa mga komunista. Nag-umpisa yung krusada doon mga kapatid. At sumikat si Commander Lahi, ang nag-iisang mensahero na lumaban at nagtayo ng alsamasa sa Davao City. Palakpakan natin. Ha? Ganon kapatid mga kapatid. Pag mayroong krusada si Padre Lahi mga kapatid, sinabi niya, huwag kayo kumander, maraming rebelde dyan. Anong sabi ni Padre Lahi? Oy, kayo mga rebelde, pupunta ako dyan. Ha? Magkita tayo doon. Ha? Pumunta kayo doon. Itong suotin ko, itong plate number ng sakyan ko. Ganitong oras na daan ako. Ambusin ninyo ako. Ngayong araw ito, nandyan ako sa plaza, pumunta kayo doon. Pagdating ni Padre Lahi doon, pagtayo ni Padre Lahi, sabi, itong banal langis ko, hawak-hawak ito. Hawak niya 45, ilagay niya sa lamisa. Ha? Itong 45 nung ito, may bala ito. Itong banal langis ko, pag tinapat ko ito sa iyo, at kumulo ito sa harapan mo, pabarilin kita. Bibila ako ng 10. Kung bigyan kita ng pagkataon na iligtas ang sarili mo. Bago itaas ang banal langis. Mamaya mga kapatid, nag-aalisa na yung mga rebelde. Dahil pag tinaas si Commander Langis, pag kumulo yun, patay siya. Ganon ang legasiya at pamana ni Padre Lahi. Paninindigan sa mga mahihirap. Ano pa? Yung kanyang pagmamahal sa bugtong at buhay na Diyos, napakatindi. Alam mga kapatid, hindi pwedeng sumama ka kay Padre Lahi na hindi ka matututo. Tatay daw. Alam mo yung tatay ko, pag nakasama mo yung mga kapatid, mula nang umupo ka hanggang sa umalis ka mga kapatid,
Hindi matigil ang bunganga nun. Siging salita yon, siging kwento yon. Walang katigil-tigil yon. Hindi ka pwedeng tumabi kay Father Lai na hindi ka matututo. Mayroon kang matututunan. Ha? Ako mga kapatid, sabihin nyo, bago ako humarap sa tatay ko, hindi ako humarap sa tatay ko na hindi ako nagdadasal. Bakit? Pag hindi ka nakapaghanda mga kapatid, ang sabihin ng tatay ko sa'yo, wala ka palang binatbat. Ayaw ko masabihan ng walang binatbat. Bago ako harap kay Commander Lahi, mga kapatid, tatay ko na yan. Mananalangin muna ako sa bugtong at buwan. Power mo na. Bakit? Para ma-upgrade ako. Pag nagharap kayo mga kapatid, lahat ng sabihin niya may sagot ako. Ha? Pagkamali ka ng sagot, wala kang allowance, dong. Kaya dapat manalangin ka. Ha? Pangalawa, ang paggabay sa pamilya, sa pananampalataya, ginawa ni Father Lahi yan. Ha? At ginabayan niyang kanyang anak na manampalataya sa bugtong at buwan na Diyos. Gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, para sa kaalaman ninyo lahat, yung tatay ko ay ordinaryong tao lang yan. Hindi siya perpektong tatay. Okay? Mayroon din siyang mga pagkakamali. Ha? Sabi ng tatay ko sa akin, sabi niya, siguro binanata na naman ako doon. Marami naninira sa akin. Sabi ko, alam mo pa, sabihin ko sa iyo, kahit sino pa yung taong manira sa iyo, ipagtatanggol kita. Tatay kita. Kahit baliktarin man ang mundong ito. Kahit anong mangyari, tatay kita at wala na ako ibang tatay na may turo, ikaw ang tatay ko. And I will fight for you till the end. Nabi ko kay Father Lahi, mga kapatid. Tatay. Ha? Di ba? Hinabi ba ni Father Lahi na perpekto siya? Sinabi ba ni Father Lahi na Diyos siya? Katulad ng sinasabi ng iba? Ha? Alam mo, mga kapatid, hindi ko alam. Gusto kong suntukin yung mukha na nagsasabi doon, Diyos si Father Lahi. Bakit Diyos si Father Lahi? Tingnan mo yung nakalagay sa kanyang liig. Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Si Father Lahi, Diyos yan. Sabi ko, nakita lang kita sarap, talagang suntukin ko yung mukha mo. Paduguin ko talaga. Alam mo kasi, back to Christ ka, tapos dala-dala mo yung ganyan. Alam mo yung anong madadamay ka sa mga, yung may mga maluwang na tornilyo na paniniwala, mga kapatid. Ha? Sabi ni Father Lahi, dong kahit baliktarin ang langit at lupa, hindi ako magiging Diyos. Diyos nun rako. Ha? May Diyos ako at maka-Diyos ako, pero hindi ako Diyos. Pero may mga tao talaga sa back to Christ, ginagawa talaga lang Diyos si Father Lahi. Ha? Kakaiba si Commander Lahi, mga kapatid. Ha? Kakaiba si Father Lahi. Mahal niya ang bugtong at buhay na Diyos. Mahal niya ang mensahe. Ha? Ng buong puso. At ang gusto niya mga kapatid, na lahat tayo ay magbalik loob sa bugtong at buhay na Diyos. Yun ang gusto ni Father Lahi. Ha? Yan ang ligasiya ni Father Lahi. Yan ang pamana ni Father Lahi sa atin mga kapatid. Pangatlo na pamana. Para ikaw ay makapagbigay ng maka-Diyos na pamana sa iyong anak, ipakita mo yung tinatawag na unconditional love. Ha? Isa po na ipamana ninyo sa anak ninyo mga kapatid, yung pag-ibig na hindi nagmamaliw. Malalim na Tagalog yun. Pag-ibig na walang hanggan. Ha? Pag-ibig na walang kondisyon. Yan ipamana ninyo sa anak ninyo. Ha? Kaya huwag kayong maniniwala doon mga kapatid na si Father Lahi tinakwil yung anak niya. Ha? Hindi nila alam mga kapatid, sinisiraan nila si Father Lahi. Ha? Para lang sa sarili ng kapakanan, para mahalin sila ng tao. Sisiraan nila. Akala nila mga kapatid, ako yung sinisiraan nila. Ang sinisiraan nila si Father Lahi. Ha? Ang tatay ko mga kapatid, matindi ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Ha? Minsan mga kapatid, meron akong pinsan. Itong pinsan ko mga kapatid, pumunta doon si Kernel Noble. Yung Kernel Noble mga kapatid, sikat na tao yan sa Mindanao. Yan yung lumusob, may mga tao yan, mga nitibo, mga tao yan. Maraming tao yan, parang Normiswarin ng Mindanao yan. Yung si Kernel Noble mga kapatid, pumunta yun ng Santa Cilia. Pagdating doon mga kapatid, doon yung pinsan ko na, barumbado rin. Sabi ni Kernel Noble, sabi niya, Commander, meron akong 45 dito, sira. Paayos ko sana. Sabi ng pinsan ko, ay, ako magpaayos yan. Malam ako dyan. Si Father Lahi naman,
Ayaw naman niyang mapaya. Nandoon yung pinsan ko. Sige, kinuha. Pinaayos. Nung pinaayos ng pinsan ko, mga kapatid, bininta yung baril. Galit na galit si Padre Lahi. Sabi niya, talagang wala akong pamangkin. Pag pumunta niyo, barilin ninyo. Sabi niya ganun. Ito namang pinsan ko, dahil talagang dandan. Talagang makulit sa lahat ng makulit. Nakita mo yung dandan? Umakyat doon sa bakod na sa Sicilia. Pag akyat niya, sabi niya, Padre, barilin daw pag umakyat. Sabi nung isang gwardiya, sige, barilin mo para barilin ka ni Padre Lahi. Saya pamangkin yan, Padre Lahi, barilin mo para barilin ka. Mamaya dumating si Papa. Pagdating ni Papa, galit na galit. Pinagalitan. Sabi ng pinsan ko, sabi, grabe ka naman, Uncle, hindi pa nga ako nakakain, pinagalitan mo na ako. Pagkainin mo muna ako. Sige, kumain ka yan. Kakain siya. Pagkatapos siyang kumain, busog na siya. Pinagalitan. Uncle naman, kakakain ko lang, papagalitan mo na ako. Ha? Paalis na ako. Sige. Uncle, alis na ako. Sige, paalis ka na. Kailangan wala akong pamasahe. Kailangan ko ng pera. Bigyan. Kulang. Bigyan ulit. Di ba? Hindi mo maalis kay Padre Lahi, mga kapatid, yung tinatawag na unconditional love, yung pagmamahal niya, mga kapatid, na tinanggal ng mga tao sa kanya. Ha? Unconditional. Di ba? Alam mo, mga kapatid, kung si Padre Lahi ay hindi matablan ng bala, mayroong isang parte ng katawan niya na pwede siyang tablan. Ha? Pwede siyang tablan. Alam niyo kung ano yun? Si Padre Lahi, mga kapatid, sobrang mahal niya ang gawain. Hindi siya nakapag-spend time ng panahon sa kanyang mga anak. Yan ang totoo. Nabisi siya sa kanyang gawain, mga kapatid. Ha? Wala siyang panahon para asikasuhin ang kanyang mga anak. Kami, mga kapatid, lumaki kami sa lula namin. Kasi yung nanay ko nag-mission, yung tatay ko rin nag-mission din, ang lula nangon sa mission. Ha? Si Padre Lahi nagpapadala ng pera sa lula ko. Yung mama ko nagpapadala ng pera sa lula ko. Yung nanay at saka tatay ni Padre, doon kami lumaki. Ha? Di ba? So kami, mga kapatid, nung grade 1 ako, pag dumadalaw si Papa sa amin, tuwang-tuwa kami niyan pag dumadalaw yan. Ha? Kaya sinabi ko, mga kapatid, ako ang unang binigyan ni Padre Lahi ng power ID niya. Ako ang unang binigyan, mga kapatid. Wala pa kayo. Nasa akin ang pinakaunang power ID na binigay niya. Ha? Yung unang nagsuffer, mga kapatid, yung kuya ko kasi, talagang lagi nang nakasama ni Papa yon. Kasi huli na kaming pinanganak eh. Maliliit pa kami. Yung kuya ko talaga, yung si Dudong, yun ang laging kasama niya. Kasama niya sa Cagayan, kasama niya sa Banalabundok. Laging kasama niya. Okay? Kapag si Padre Lahi hindi nakapunta ng Banalabundok, yung kuya ko ang umaawit doon. Sabi niya, bakit ka itong tao na ito? Bakit ka busi si Padre Lahi? Ha? Hindi nila alam na yun ang panganay ni Padre Lahi nandoon sa Banalabundok. At itong ate ko, mga kapatid, itong ate ko ay makapapa ito. Makapapa talaga ito. Kapapa talaga yon. At sinasabi ng ate ko na itong papa ko ay marami siyang panahon sa gawain, walang panahon sa pamilya. Ha? Di ba? Yung kuya ko naman, yung isang kuya ko naman, ano yan? Tawag nito? Nagkaroon niya ng parang depression. Ha? Sama ng loob sa tatay ko. Yung si Rene, nandiyan yung mother, nakita na ni Mother Bing. And one time, dito sa Asturias, pumunta yung mama ko dyan, at nagkita kami, sinama ko yung kuya ko. Si Padre Lahi kasi hindi marunong mag-order ng pagkain yun. Ako yung taga-order ng pagkain. Bakit alam ko ang order ng pagkain? Kasi ako, kung saan yung mga sosyalan, nandun ako, Mother Bing eh. Yung mga manager ng Metrobank, manager dati ng Metrobank, kaibigan ko yung Bicolano, DJ sa FM.
Kasama ko yung nasaan siya, nandun din ako. Kaya alam ko yung mga pagkain na masarap. Ako taga-order, si Padre taga-kain lang yan. At nandoon yung kuya ko. At nung nagkausap sila ng papa ko, parang nawala yung sama ng loob niya. Tuwing pumunta dito si Papa sa Palawan, sabi niya, nandiyan na si Papa, bakit ang tagal-tagal nyo naman? Kanina pa nag-antay yun. Ganun yun. Kaya kung sa Bisaya, patukulas tabyog ba? Kasi sobrang yung na-miss niya si Papa, Mother Bing. Kami wala naman kami problema kasi lagi namin nakikita si Papa eh. Yung ate ko, lagi namin nakikita. Itong isa ang wala, itong si Rini. Kaya pag nandito si Papa, tuwang-tuwa yun. Kasi hindi niya naramdaman yung pagmamahal ng isang tatay. Hindi niya naramdaman. Parang nangyari ito, para siyang bunso namin. Itong kinikwento ko sa inyo mga kapatid, ito yung isa sa mga malungkot na bahagi ng buhay ni Father Lahi bilang isang tatay. Sabi nga ng kabiyak, the untold story. Hindi ko kinikwento ito mga kapatid kasi masyado itong, Mother Bing, kumbaga, madrama. Oo. Di ba? Kakaiba ito mga kapatid. Di ba? Karamihan ng magaling mangaral mga kapatid, mga tatay din yan. May pamilya din yan. At kapag may pamilya, nagkakamali din sa kanilang buhay. Nagkakamali din. Di ba? Pero hindi ibig sabihin na porke nagkamali siya, yun ang totoong pagkatao niya. Bawat isa sa atin dito mga kapatid, nagkakamali tayo, tama? Nagkakamali tayo, tama? Nagkakamali tayo. Pero yung pagkakamali natin mga kapatid, that is not the final definitions of our persona. Halimbawa ako mga kapatid, may pagkakamali din ako. Naging suwail na anak din ako. Wala na ba akong karapatang magbago? Wala na ba akong karapatang magbalik loob sa bugtong at buhay na Diyos? Dahil nakikita mo yung kamalian ko, hindi mo nakita yung kung anong naging ako ngayon? Tingnan mo yung Biblia. Ano makikita mo sa banal na kasulatan mga kapatid? Karamihan ng mga isinugo ng bugtong at buhay na Diyos, ano makikita mo? Marami silang nagawang kabutihan, pero mayroon din silang mga pagkakamali. Tama? Mayroon din. Walang perpekto mga kapatid. Kahit sila ay makadiyos, mayroon silang narating sa buhay. Mayroon silang pagkakamali. Katulad din sa aking tatay at katulad din sa aking nanay. Ito ang sabi mga kapatid sa unang Pedro 4:8. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. And above all things, and above all things, have fervent love among yourselves. Higit sa lahat ng mga bagay, dapat mayroon kang pag-ibig sa sarili mo. Sapagkat ang pag-ibig ang magtatakip sa napakaraming kasalanan. Palakpakan natin ang bugtong doon. Di ba? Marami mang kamalian ang aming magulang, may mga pagkakamali man. Pero yung pag-ibig ng tatay namin ay hindi nawawala. Nandyan yan. At yung pag-ibig na yan, yun po ang naghatak sa amin para mahalin ang tatay namin in spite sa mga pagkukulang niya sa amin. Di ba? Kasi kung ako mga kapatid sabihin ko na tatay ko si Padre Lahi, ni para akong buang, hindi ko tatay, tuturo ko na tatay. Bakit? Meron ba akong ibang tatay na pwede ituro? Bakit si Padre Lahi pa ituturo ko? Hindi ko ituturo ko na lang, silusyutan na lang at saka iayana ituro ko. Bakit si Padre Lahi ituturo ko na tatay kung hindi ko naman talaga tatay para akong siraulo niyan? Ay, ito naman ito, kung siraulo ako, ito pinakasiraulo, sumama sa siraulo. Di ba? Nakita niyo mga kapatid? Yung ate ko mga kapatid, lumayas yan. Nag-away sila ng nanay ko, sinabunutan siya, umiyak siya, sabi niya, gusto ko kay Papa. O sige, doon ka sa Papa mo. Doon siya, sumama kay Papa mga kapatid. Nagbuhay, hari doon, nagbuhay rin na yung ate ko. Nag-aral ng nursing, kasama ng mga sosyalera at mga mayaman doon sa Cebu. Yung may-ari ng Southwestern University, nag-aral doon.
Hanggang sa puro barkada lang. Puro happiness. Hindi na nakapag-aral. Puro kasiyahan na lang mga kapatid. Hindi niya natapos yung nursing niya. Bakit? Ha? Naging matigas din ang ulo ng ate ko. Ha? Nag-asawa siya. Ha? At nagkaanak. Sabi ng kuya ko, sabi niya, ayaw ko yung bata na pag nakita ko yan, sakalin ko yan. Sabi niya. Nung lumabas yung unang-unang pamangkin ko, siya rin ang taga-alaga. Taga-punas ng puwit. Hanggang lumaki, siya ang nagpalaki ng pamangkin ko lahat. Ha? Yung kuya ko, yung reklamador. Siya nagpalaki ng lahat ng pamangkin niya. Ha? Yung ate ko mga kapatid, parang ano yun eh. Sabi, ang tawag ng papa ko sa kanya, balyerena. Balyerena. Ano ba yun? Balyerena ba yun? Ha? Mahilig kasi mahilig sumayaw. Ha? Oh, so may gusto, ha? Pag sumakay ka ng sasakyan ng Mother Beng, nako, halos mabingi ka sa lakas ng tugtog sa loob ng sasakyan. Ha? Balyerena. Oh. Di ba? At kapag nagkakamali yung ate ko mga kapatid, pag mayroon siya pagkakamali, yung tatay ko is always there to accept her kahit anong pagkamali niya, love siya ng tatay ko. Hindi niya sinasabi, igat-igat manggod ka. Walang ganon mga kapatid. Walang condemnation. Walang rejection. Hindi, sinabi ko na sa iyo Walang ganon mga kapatid. Nandoon yung pagmamahal, nandoon yung pag-aaruga at habag ng tatay ko sa kapatid ko. Walang nawala mga kapatid. Nandoon yung unconditional love. At dahil sa pag-ibig na yon, ay unti-unti nabuo ang kanyang buhay at ang kanyang pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Totoo yan. Nakita mo tong organ na to mga kapatid? Bago namatay yung ate ko mga kapatid, ito ang kanyang remembrance para sa bugtong at buhay na Diyos. Yung ate ko, hindi nagbabasa ng Biblia yun. Nag-aral yun, hindi nakapasok ng library yun. Nakikinig lang yun. Pero never magbasa ng Biblia yun. Ako naman halos araw-araw, hindi mo ako makita kung saan, nandoon lang ako sa library, hindi ako lumalabas. Yeah? Ganon yung ate ko mga kapatid. Pero pinapakita ko sa inyo na yung pag-ibig ng isang ama ay malaking bagay. Ha? Ganon yun mga kapatid. Ganon din ako. Nag-away din kami ng tatay ko. Iba naman yung aking way ng pagre-rebelde sa tatay ko. Ha? Anong ginagawa ko? Naglalagay ako ng mga nilalagay ko sa buhok ko, pinapatayo ko yan, pinakulayan ng kung ano-ano, pinapatayo yung mga buhok ko, may mga hikaw ako. At hindi basta naman kapatid, kung saan nandoon yung tatay ko, doon ako magpapakita na rebelde ako. Ha? Nandoon yung galit ko yung sama ng loob ko bilang anak, na hindi namin siya nakasama. At kapag nakikita kami, gusto ko magalit siya sa akin. Ha? Gusto ko magalit siya. At talagang nagalit siya. Mga kapatid. Kaya sinasabi na suwail ako, totoo yan. Kasi rebelde ako. Bakit ako naging rebelde? Sinasabi ko na, bakit hindi namin nakasama yung papa namin? Ha? At sinasadya ko yun mga kapatid na magalit siya sa akin. Pero never na yung pagmamahal ng tatay namin ay nalisen. Nandoon ang pagmamahal. Kasi kung hindi ako mahal ng tatay ko, hindi siya magagalit sa akin. Ano sabi niya, sige, bahala ka dong, gawin mo. Ha? Gawin mo kung anong gusto mo. Di ba? Pag ginanon mo yung anak mo, ibig sabihin, hindi mo mahal. Pero pag nagalit ka sa anak mo, ibig sabihin nun, badbong, mahal mo. So nakita ko mga kapatid, na in spite of everything na ginawa ko para magalit ang tatay ko, naramdaman ko na may saman loob, mahal ako ng tatay ko dahil nagalit siya sa akin. Purihin natin ang bugtong at buwan ng Diyos. Ha? Di ba? Kasama ko si Jacob ngayon dito. Ha? Nandito si Jacob. Si Joshua, hindi pa nakarating dito. Yung mas bunso pa ni... Kung cute ito, may cute pa dito.
Sinasabi ko sa inyo mga kapatid, 12 kaming magkapatid. Na lalaki. Yung isa wala na, 11 na lang. Ha? Yung dalawa hindi nyo makikita yon kasi malayo, masyadong malayo. Nasa ibang bansa. Ito lang makikita nyo na dito ngayon. At lagi ko in-encourage ito mga kapatid ko na mag-aral kayo, paglingkuran nyo yung bugtong at buhay na Diyos. Dahil hindi rin naman ako maging masaya mga kapatid na pagdating sa langit, marami akong tao na madala sa pananabugtong at buhay yung mga kapatid ko, hindi mapunta sa langit. Gusto ko rin sila na makasama ko sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Amen? Ha? Purihin natin ang bugtong at buhay. Ngayon po si Jacob mga kapatid, yung ating kasama sa ating intro boys, sa ating Pastor Live. Yung karamihan ng mga input sa ating mga dokumentary, na yan si Jacob. Very opinionated po yan mga kapatid. Maraming alam yan. Hindi lang binabalyo yung kanyang mga idea sa kabila. Pero lagi kong sinasabi sa kanila, sabi ko, kayo makinig kayo. Kasi lagi minsan nag-uusap kami ni Brother Gilbert. Sabi ko, makinig kayo sa akin. Ibahin ninyo ang pagka-leader ko. Kasi si Pamatong pag attorney, ganitong gawin natin, sabi na attorney. Ba't ko pinapayuhan abogado ako? Ano ka ba? Magsasaka ka lang Bakit mo ko pinapayuhan? Ikaw na maging abogado. Hindi nakikinig ng payo yun. Ibahin nyo si Pastor Lahi. Si Pastor Lahi, mga kapatid, makikinig ng mga payo ninyo. Yung mga advice nyo. Pag nakita ko maganda, gawin natin yan. Ganun po si Pastor Lahi. Nakikinig. O dapat part na yun, papalakpak kayo Ha? Di ba? Isa po sa pinakamatinding pamana ninyo sa anak ninyo mga kapatid, kung mayroon kayong pwedeng ipamana sa anak ninyo, yung pagmamahal na hindi nagmamaliw. Si Mother Bay, nakikita ko, matindi magmahal sa mga anak niya to. Grabe to. Isang mana yun. Pamana yun sa mga anak ninyo. Sabi ng unang Korinto 13:1-3. Puri na bugtod po na Diyos. Sabi dito, do I speak with the tongues of men and of angels and have not love? I am become a sounding brass and tinkling cymbal. Kahit magaling ako magsalita o meron akong lingwahe ng anghel, kung wala akong pag-ibig, walang kwenta. Kahit meron akong, gift of prophecy, naintindihan ko lahat ng matalinghaga, meron akong kalaman, meron akong pananampalataya na kayang magpaalis ng bundok, kung wala akong pag-ibig, wala akong kwenta. Kahit ibigay ko lahat ng aking ari-arian, pati aking katawan, pasunog ko sa apoy, kung wala akong pag-ibig, wala akong kwenta. Ganito po ang pag-ibig mga kapatid. Ngayon marami nagsasabi sa inyo mga kapatid ngayong araw na ito. Sabi niya, Pastor, hindi naman ako katulad kay Father Lahi na magaling mangaral. So wala talaga akong maipamana sa anak ko. Mali kayo doon mga kapatid. Yung maging mabuting ama ka lang. Di ba nakita ko mga kapatid, mayroong mga ama na mahirap man, pero yung pamilya niya buo. Ano para sa akin mga kapatid, achievement nyo na yan Kasi ngayon mga kapatid, iba na ngayon Ngayong panahon mga kapatid, papalit-palit ng asawa. Wala nang mag-asawang ina nagtatagal. Kaya pag mayroon kang nakikita ng mga mag-asawang matatanda na nagkakasama pa kapatid, accomplishment na yan. Kasi noong unang panahon, pag may problema, inaayos. Ngayon, baligtad, pag may problema, hiwalay. Wala nang aayusin. Ganon ang tao ngayon, kapatid. Kaya yung mga tatay, meron kayong impact sa anak ninyo at sa pamilya ninyo. Tingnan mo, paano ba nagkita si Father Lahi at saka yung mama ko? Mayroon akong yung pinsan ko, yung tatay niya, yung bang optometrist, pero nagbabahay-bahay sa mga isla-isla, ay nakita niya yung tiyahin ko na in love. Nung niligawan, sabi ng lola ko, kasi marami sila, 10 sila magkapatid si Father Lahi. Nung nanligaw, sige na, asawahin na yan. Parang dispatcha na yan, palayasin na yan. Gano'n ba? Dispatcha na para bawas kain. So, sinama yung ate ko doon, yung ate ni Father Lahi, dinala doon sa Bicol. Si Father Lahi naman sumama sa Bicol hanggang makarating ng Camarines Norte. Doon sila nagkita ng papa ko. Doon nagkita. Bakit naging pamintuan si Commander Lahi?
Kasi yung best friend ni Father Lahi, yung nagturo sa kanya sa banal na kasulatan, mga kapatid, ang pangalan niya ay Daniel Pamintuan. Na nadala niya yung Daniel Pamintuan, mga kapatid. Yan yung kasaysayan ni Father Lahi. Isipin mo, mga kapatid, may mga simpleng tao na hindi mo sukat akalain, yung pala ang gagamitin na bugto at buhay na Diyos na magbalik loob ka. Sino ba sa inyo dito, mga kapatid, na mag-aakalang nandito kayo ngayon? Sino ang pinadala ni Pastor Lahi dito? Sino ang pinadala ni Pastor Lahi dito? Si Brother Gilbert at saka Sister Michelle. Di ba? Di ba? Hindi pa nagpadala si Pastor Lahi dito ng mga professional na mga abogado pinadala sa inyo, mga kapatid. Ordinaryong mga tao lang ang pinadala ni Pastor Lahi. Ngunit nakilala niyo si Pastor Lahi, mga kapatid. At yung mga anak ninyo ay pagpapalain sa pananampalataya na mayroon kayo dahil sa mga taong pinadala dito sa inyo na hindi naman mga mataas ang pinag-aralan pero ginamit ng bugtong at buhay na Diyos. Huwag ninyong sasabihin na wala kayong pinag-aralan, wala kayong mataas na tapos, wala kayong magagawa. Mayroon kayong magagawa, mga kapatid. Kahit sa simpleng paraan, mayroon kayong magagawa. Katulad ng mga pinadala dito. So mayroon akong hamon sa inyo na pwede niyong ipamana sa anak ninyo. Number 1, mamuhay kayo ng makadiyos na pamumuhay bilang isang halimbawa na susundan ng anak ninyo. Yan ang unang ipapamana ninyo sa anak ninyo. Pangalawa, alamin mo kung ano ang pinaniwalaan mo at magkaroon ka ng tapang na tumayo kung ano ang pinaniwalaan mo at ituro mo sa anak mo ng maayos kung ano ang pananampalataya mo. Yan ang pwede mong ipamana. Huwag ka magkaroon ng pamana na hindi mo kayang ipaglaban, na hindi mo kayang manindigan. Meron mo yung back to Christ, mga kapatid, na lasinggero. Ano ka? Back to Christ ako? Mga kibiil. Magkita mo lang simbahan, kasal binyag libing. Anong maipapamana niya sa anak niya? Yung pananampalataya niya na hindi niya pinaniwalaan o yung pagiging lasinggero niya? Yan po pangalawa, mga kapatid. Pangatlo, mahalin mo ang iyong mga anak ng pagmamahal na walang kondisyon, na hindi nagmamaliw. Yan ang pwede niyong ipamana ninyo sa anak ninyo, katulad sa amin na pinamanahan ni Father Lahi ng pagmamahal ng isang mabuting ama. Purihin natin ang bugtong beres. Magsitayo tayo, mga kapatid. Lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.